Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po, magandang gabi po muli sa inyo mga kaibigan, mga kaagapay, mga kapatid. Thank you very much for being right here. Tuned in dito sa 702 DZAS, kaagapay ng Sambayanan. At tayo ay nandito ngayon sa Heartline, Friday night. Magandang gabi sa inyo mga kaagapay. Ano na ang balita? Kamusta ang inyong mga pagpe-prepare? At mukhang sa kalagitnaan ng Nobyembre, ngayon, dahan-dahan dahil kasi baka nakuha nyo na yung inyong bonus, ang inyong mga 13 month at magtipid, ilagay ang pera sa tamang lugar, wag masyado magastos ha. Oo, mas maganda yung significant kesa sa expensive. Mahalaga, makabuluhan, at hindi man kailangan magastos, mga kaibigan. Welcome ulit dito sa Heartline Friday Night Edition. Kalagitnaan ng Nobyembre, 15. Thank you very much for being with us today. And we thank you for all people who are listening sa radio tsaka sa TV. Dahil tayo ay nakikita din sa Facebook at naririnig sa 702 DZAS AM Radio. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaagapay. Uy, hilahin nyo na ang inyong mga katropa, kamag-anak, kachokaran, kaibigan, pati yung mga kaaway nyo. Panahon na para magbati-bati at malapit na po ang Pasko. At alam nyo, nakakatuwa dahil ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa atin ng biyaya. At marami tayong mga pagkakataon upang magunita ang kanyang mabuting plano sa atin. Siyempre, napakabuting plano. Speaking of that, napakagandang plano na binigay ng Panginoon na kasama natin ngayon. Ang isa sa aking mga kaibigan, very rare ko lang makasama. Ang guest natin ngayon na walang iba kung hindi ang isa sa mga naging counselors ng Victory Christian Fellowship dyan sa UP Town Center. Siya ay marriage and individual counselor sa VCF Katipunan. At siya ay counseling professor din ngayon sa Department of Counseling ng Alliance Graduate School. Hello, Alliance Graduate School! Kamusta mga kaibigan? Diyan, mamaya babatiin namin kayo pa. Tsaka nasa certificate program siya ng Trauma and Crisis Management dyan sa AGS. Alam nyo, itong aking kaibigan na dating civil engineer pero nakita niya yung need. Kaya nagtuloy sa pagka-counseling at siya ay licensed guidance counselor. Ngayon ay mayroon ng advanced training din kasama ang Living Wholeness sa under ni Dr. David Nichols at international to kasi kaagapay din natin siya sa Teaching with Living Wholeness sa Asia. Ayan, malayo-layo na narating ng aking kaibigan na ito. Walang iba kundi ang talagang batikan, veterana, si Ate Sally Ladignon. Hello! Magandang gabi sa iyo, Ate Sally. Magandang gabi, Pilo. Talaga namang nabusog ako dun sa mga sinabi mo tungkol sa akin. Talagang magkakaibigan po talaga kami at ito ay binigay. Gift ito sa amin ng Panginoon, yung aming pagiging magkaibigan. Ayun, yun ang pinakamalaga. Yun naman talaga dadalhin natin sa langit. Yung titulo, hindi. Pero pagdating doon, kapit ba tayo? Yay! Yung kaagapay ba na ibig sabihin, alam natin kung ano yung healing na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay bilang mga counselors. Kaya lagi natin yung naaalala. Siya nga pala kanina nung sinabi mo na pwedeng batiin yung ating mga kaibigan. Yes. Ano yung ating mga professor, Yes. Gaya ni Pastor Jojo Safra. Hello, Pastor Jo. Doc Ana, Doc Ging, Doc June, Doc Ames, si Doc Hana, kahit nasa US na, napakalaking role. Wow.
nandito tayo ngayon sa ating Mm. professional talk. Siyempre, sa mga counselor colleagues natin, si Coti, si Yes. Cheryl, si Opo, Owen, yeah. si Wing, si Wilma, si Tess, si Malu, tapos yung mga younger batch, si na Ivy, tapos si na Johnny, Mm. pati si Gibo. Tapos kung hindi ko po kayo nabanggit, lahat kayo nandito na sa aking babatiin. Oo. Of course, sa church Yes. ko, sa Victory Katipunan, Mm. senior pastor namin si Pastor Christian Flores, Hello. Pastor Aguinaldo, Glenn Luna, Emil, Pastor Mike Gayataw, si Bishop Manny, no? Oh, si Tapos, Bishop Manny, yeah. oo. Tapos, andyan din yung aking mga uh, staycation friends sa church. Yan. Si Yan ang mga Jerry, si magagandang Evelyn, friends, eh, oh. Yung mga staycation na... si Evelyn, si Marite, at saka si Lisa. At marami pang iba actually. Pati yung aking leaders group, no? Dami kami. Yes. 16. Lahat kayo binabati ko. Oh, At sa pagbati lahat sa ng inyo. nakikinig, sa lahat ng nakikinig sa ating programa. Siyempre, lahat ng mga kaagapay natin. At maganda yung salitang yung kaagapay, ano? Mm-mm. Katuwang, kasama, pagka ikaw ay nasa kalagitnaan ng difficult times, meron kang kaagapay. Ang sarap pakinggan. Ayan. Ayan. Ay, Malakbay. nako. Nako, Ate Sally, di batiin na rin natin yung Dabarkads mo. Si Owen, Ate Owen, si Cheryl, Oo. si Ate Tess, si Ate Si, Wing, si Ate Wilma oo. D, si Ate Wing Flores na nasa Japan, okay? At sino pa ba? Ah, yung mga Si katropa. Malu, Si Tura, Malu. nasa US ngayon. Nasa USU si Malu. Ate Palu, hello. Tapos sila, sino pa katropa nyo? Yun ba? Andyan din si yung mga younger professional natin, colleagues. Mm-mm. Adrian, si Ivy, si Ayan. Johnny, si Gibo, Si uh, Kuya Lemuel. Pastor si Lemuel, Pastor hello. Lemuel, nandyan din. Ayan. Si, syempre, kasama, sino nga to? Nakakalimutan ko Mga pangalan. bagong pasa, no? Oo. Sina Sheryl, Yes. sina Jaris, ganun Yan. din si uh, pagkapangalan talagang medyo nalilimutan ko no? Sina Mimi. Oh, ganun Yan. si Mimi. Hmm. At syempre, wag natin kalimutan yung mga kasama nating mga nagme-maintenance dyan sa AGS. Si Kuya Joel. Hello, Kuya Joel. Tsaka sa kanyang misis. Tsaka si Kuya Ray, Pastor Ray. Dyan sa Oh, AGS na kasama natin noon. Alam mo noon, nung time na yun, hindi malinis ang lugar kung wala sila. Talagang oo. masipag sila. Hello, Kuya Ray, kamusta na? Ano nga Tsaka pangalan si ng asawa niya? Casey. Ha? Tsaka si Casey. Si Really, Casey. matagal Oh, si Ate natin Casey kasama sa, Dilin. oo, ano na rin siya, licensed counselor na rin siya. Yes, Ate Casey Dilin. Naku. Oh, one time kukontakin kita, Ate Casey, ha. Ayan, naku. Tuwan-tuwa ako. Sikat na sikat 'yan si Ate Casey. Ate Casey Dilin, hello. Ayan. Sana next malapit na itong taon na 'to na sana ay oh. Ayan, makita mo na ang iyong dawan. Pero isang buwan na lang. Isang buwan na lang. Magmadali ka na. Ganun din yung pinressure. Si Carmen, ano? Si Ayan, si Carmen. Ate Carmen. Yes. Oh, Ate Carmen, go. Nako. Ate Carmen Vargas, hello. Kamusta ka na? Anong balita sa inyo? Ayan. And thank you very much yan, mga katropa natin. Grabe. Ang dami-dami natin mga babatiin, pero bago yun, tayo ay dumiretso muna sa ilang mga katanungan at ang daming nakapila ngayon, mga kapatid. So, get ready. Ito na ang ating unang question galing sa ating first listener. Ito, sabi niya, 10 years na kaming married ng husband ko. Noong 2 years pa lang kami, noong 2 years pa lang kami kasal, inalagaan namin ang 8-year-old niyang pamangkin. Kami na ang nagpalaki at nagpaaral dahil namatay na yung parents niya. Ngayon po ay 2 years old na anak ko and teenager na pamangkin namin. Pero nagre-rebelde siya dahil nagkaroon lang daw kami ng anak ay naitsapwera na siya. Sa totoo lang, pantay lang naman ang aming turing sa kanila dahil sobra rin naman namin siyang mahal. Ano po ang dapat naming gawin? Oh, mga teenager na pala yung kanilang inampon. Tapos nagkaroon sila ng
tunay na anak na yung talagang sarili nilang supling. Kung ano, nag-away yung yung kapatid na rin sila, Yan. Gusto ko muna kasing appreciate yung mag-asawa na to. Yes. Oo, kasi inihanda nila, nagboluntaryo sila na alagaan itong kanilang pamangkin na 8 years old. No, dahil nawalan, naulila sa magulang. Kahit na 2 years pa lang silang nagsasama bilang mag-asawa, nandun yung puso nila. Na kutkupin, no? Kutkupin, palakihin. Ang bait. Oo, no. Tapos nagkaroon lang ng parang problema o ng krisis ang pamilya nung nagkaroon sila ng sarili nilang anak. At ang mukhang 8 years old to nung alagaan. Tapos 16 years old ng palagay ko ito ngayon dahil after 10 years na silang nagsasama, no? Oo. Siguro nagkaroon lang ito ng parang mismatch sa pag-unawa sa side nung kanilang pamangkin. Oo, siguro parang naramdaman niya na kasi baka dahil namatay nga yung mga magulang niya, siguro parang mas mababang anak ang tingin niya sa sarili niya, no? Ang gano'n. Parang natural kasi feel yun eh. Natural na maramdaman yun ng teenager. Kasi ito yung estado. Yung teenage years kasi, ito yung estado na ini-establish pa lang, nagkakaroon ng concrete na pang-unawa. Tsaka, sa kanyang identity, no? Oo. At alam mo, Ate Sally, common sa mga ampon, ganun yung pakiramdam. Parang second class lang ako dahil ako'y ampon. Ganun, marami akong mga counseling, mga may edad na to, mga adult na to. Pero pakiramdam nila parang second class sila dahil ampon lang sila nung sila'y bata. Ganun. Pero sa sitwasyon niya, alam mo, Pilo, sa sitwasyon niya, nag-iisa siguro tong anak, no? Nung maiwan na ulila. Mukha. Tapos, lumipas din ng maraming taon bago niya naranasan na nagkaroon siya ng kasamang bata, no? Kasamang bata sa bahay. So, ang attention ay talagang focus sa kanya habang siya'y lumalaki. Oo, nung wala pa yung baby. Oo, at hindi rin niya siguro maunawaan na mas kailangan ng attention ngayon in terms ng pagbibigay ng panahon dun sa 2 years old. Na yun siguro yung kanyang hinahanap. Kasi pag gagamitin mo yung salita na itchapuera, para itchapuera, dalawang salita yun eh. Initcha na, pinera pa. Di ba? Yung feeling na yun. Oo. Yun yung matindi. Kaya ang naging kasagutan dito nung teenager na pamangkin ay magrebelde. Yung kultura pa naman natin, kailangan hindi ka others, hindi ka ibang tao. Pero kapag yung nalaman mo etchapuera ka, parang ibang tao ka, hindi ka kaparte ng pamilya. Ang sakit noon. Ang sakit noon. Tapos, lalo na kung merong mga ibang boses na naririnig o ibang impluwensya itong naririnig nung kanyang pamangkin. Ayan, puwera ka na o may mga panunuksong ganun sa barkada, no? So, nagpapatindi. Kaya ang tanong niya, ano po ba ang dapat naming gawin? Ito, nung ampon. Oo, maganda kasi dialogue eh. Lalo na pagka merong ganitong conflict at na-identify nila na nagre-rebelde. Kasi ang rebellion kasi sa teenager ay ito yung naghahanap sila ng tamang kasagutan sa conflict na nakikreate nito sa kanilang isipan. Magandang approach ito talaga, dialogue. Yeah, amen. At makita, no? Dialogue meaning mag-uusap
Yung mga Mag-uusap yung mag-anak. magulang, oo, at saka yung bata. Oo. Kaya lang, Oo, mag-uusap. ito teenager to eh. Malamang meron siyang mga damdamin na ngayon pa lang niya nararanasan. E di, ayan. Baka kasi hindi madadaan sa rason pa yung kanyang edad. Malamang Mhm. nasa damdamin lang yung kanyang. Siguro maganda rin siguro yung meron silang aktibidad na may enhance yung damdamin, ano. I think counseling din sa bata. What do you think? Actually, no, marami talagang pwedeng pag-usapan sa level ng pamilya, ngunit Um, kung hindi sapat, kung mm-mm. hindi sapat yung pag-uusap na yon, maganda na maging option, Oo. isang mahalagang option ng pamilya na kumausap ng isang professional counselor tungkol Oo. dito. Lalo na yung tema, yung Mm-mm. issue, yung issue is about relationship. Yan. Very good. Naku. Dahil may needs eh. Yung sinabi mo na kailangan tutukan kung ano yung nararamdaman has Oo. something to do with pangangailangan o needs Kailangan din ng bata. Oo. Tsaka ng yung bata. magulang din, ano. Yeah. Oo. Ay, ang Para ganda. mapaliwanag, para mapaliwanag na ganito yung normal na dynamics Yes. na dinadaanan at nararanasan ng bawat pamilya. Yan. Totoo yan. Naku, Ate Sally, sana nga ay mabigyan ng pagkakataon ma-counseling ito. At gusto ko lang batiin din ang ating mga nakikinig ngayon. Si Ate Marky Jem Almazan, good evening din sa iyo, galing sa San Jose del Monte. Ang Godly Fusions, hello po mga katropa dyan sa Godly Fusions sa GFM Radio. Hello, at na-relate daw sila sa topic. Thank you very much. At Josie Mingala, thank you very much. Good evening din, ka-Heartline. Net Ramos, hello Ma'am Net. Pastora Net, blessed evening din po sa inyo. Ate Leonida Sacada Rubio, good evening din, ka-Heartline. At sa mga listeners, ayan, binibati niya kay. Ate Emerita Faustino, good evening din. Thank you din po sa pag-bless. Rodel Laureta, hello Heartline, good evening sa bawat isa. Si Ronnie Plata, may tanong si Ronnie. O, mamaya titingnan natin yung tanong niya. Ito tungkol do sa katrabaho. Ano, sige. Magandang gabi din sa South Cotabato naman, galing kay Eduardo Sumatra. Ayan, nakaka-relate siya sa experience natin. At Kuya Tristan Wyatt Gulay, good evening din. Hello po. Si Ate Nora Cabanto, good morning. Nasaan ka, Ate Nora? Bakit morning ka? Raquel Pokis Castillo, good evening din. Galing sa Antipolo Rizal. Si Nora Cancela, God bless din. Si Marisa Cariaga Bergantinos, hello po, good evening din from Pangasinan. Si Ronnie Plata, magandang gabi din uli. At Carol Alcan Carpio, good evening, watching from Lipa, Batangas. Lipa Bats, okay. At si Glenn Samblero, hello Pastor Glenn, good evening po and shout out po sa 101.1 GFM. Yes, 101. Yes, kasama ako dyan. Alam mo, Ate Sally, yung mga katropa natin dyan na nakakarating yan iba't ibang Okay. bansa. Ate Mila Del Rosario, si Lucille Ermita, hello po. Rowena Vinluan, magandang gabi. Ate Lolita Reyes, and si Rosalinda Gomez Buyco, Susana Baguhin, good evening din sa inyo. God bless. Viveka Manalo, good evening din. Galing sa Las Piñas. Dennis Campos, good evening. Jennifer Madelo, magandang gabi. At kay Ronnie, kay Padilla de Vera, magandang gabi din. Dennis Campos, shout out sa iyo. Si Viveka Manalo, Sharon Flores de la Cruz, at si Ate Guillerma Alburo. Happy to watch you on Facebook daw, sabi niya. Yan, thank you very much. Alam nyo, mga katropa at mga kaagapay, kung sakaling may kailangan kayong counseling, mamaya i-announce ko ang libreng counseling galing sa Philippine Association for Christian Counselors. Pero isang question muna tayo uli, Ate Sally. Okay, oh. Right. Ito Sige, naman yung, pakinggan natin. yes, ito ang ating second question, sabi niya. Our family is grieving dahil namatay po si tatay. Of course, mas malaki ang impact kay nanay. Paano namin siya intindihin, inaalagaan, given na grieving din kaming magkakapatid? Ay, oo. Ang hirap Mhm. ito. Lahat kayo nag-grieve. Oh, Oo, si nanay. condolence sa pamilya nila, no?
Opo, Tayo. condolences sa inyo. Ate Mhm. Sally, ano kaya maganda na paano gagawin nga ba ng isang pamilya habang nag-grieve din lahat? Mm. Maganda naman yung pamilya kayo na nag-grieve, no? Oo, Na oo. nagdadalamhati. Lalo na tatay yung namatay. Mm, Masyado malapit yung kanilang loob dito at oo, ang naiwan no alaala ng oo. tatay. Oo. Ang nag-aalala lang sila ay para doon sa kanilang nanay Oo. na bagamat na uunawaan nila, nare-recognize nila na nagdadalamhati din silang magkakapatid. Paano daw iintindihin o uunawain at aalagaan? Mm, Sa akin, ang unang-una na mahalaga para unawain yung kanilang nanay, tanungin. tanungin yung Tat- nanay. Tatanungin yung nanay, anong tulong ang nais niya na maibigay ng mga anak niya. O, para kasi yung Ah, pag-aalala, mm, eh, mas mm. mas tiyak Oo. kung Eh, ano yung kailangan nilang maunawaan mm. dito. Kaya lang, Ate Sally, alam mo naman mga nanay, ang sasabihin, wala, okay lang ako. Okay lang ako. Kasi syempre, nahihiya siya, mga anak siya. Anak niya, yung anak pa niya ang mas parang kakalinga sa kanya. Mga nanay, alam mo naman, gustong sila Mm-mm. yung kumalinga. Pero pwede rin namang makatotohanan nilang sabihin na kasi po nakikita namin kayo na hindi okay. Mm-mm. Nag-aalala po kami sa inyo. Hindi po kasi biro-biro na yung pinagdadaanan nyo na nawala si tatay. Mm. Yung Baka, lungkot nyo, yung mm, mga gano'n. No? Parang sinasabi na nila na isa pong malungkot na pangyayari ito at mm. isa rin naman po na hindi madaling daanan. Oo, oo. Pero siguro ang isa sa mga nakakabahala dyan, kapag kunwari, sa sobrang lungkot ng isang tao, hindi na kumakain, Mm-mm. ginagawa yung mga kailangan ko, hindi na naliligo, o baka sumobra na yon, ano. Sana naman hindi ganun, ano. Pero kapag ganun, I think, siguro kung ako yung anak, baka naman pipilitin namin lahat na gawin kung ano yung normal na ginagawa patungo sa adjustment sa bagong sitwasyon. At siguro, ang gagawin ko, yayayain ko siya, Mami, ili kayo, kain tayo doon sa pansitan. O, libre ka namin, ganyan. O kaya, Mami, pasyal-pasyal tayo, Mami, doon sa ano. O, ito, sa sementeryo, tulad nung November 1. Ayun, ano man. What do you think? Makakatulong ba yun o ano? Nakakatulong yun, pero sa akin kasi kaya mo iintindihin, aalamin, ano, para maunawaan at maibigay na pag-aalaga. Mm. Unang-una kasi nawala yung tao eh, Oo. at permanente yung pagkawala. Mm-mm. Ang isa na maaring makatulong na maging hakbang ng mga anak, Oo. tulad na lang ngayon, magpapasko, di ba? Oo. Okay. Yan. So, ang isa sa ginawa namin na nakatulong noon sa nanay ko, yung bang yung dating inuupuan ng tatay ko sa dining room, sa Oo. table, meron pa rin siyang plate. Meron pa rin. Oo, nandun pa rin, kasama pa rin siya dahil may alaala eh. Mm. Tapos andun, sama-samang magkakapatid, kasama namin si nanay. Oo, malungkot, pero yung isipin na pinahalagahan mo, nakasama, na gusto mo siyang makasama Oo. dahil nilaanan mo ng espasyo Oo. Akala na ko dapat akala ko nilagyan doon. mo ng malaking teddy bear doon. Hindi. Yun lang, merong anong pinggan, no, Oo. para sa kanya. Kung ano yung set up sa table, kung ano yung set up niyo sa dati, parang nagsasabi, tatay, hindi ka namin nakakalimutan. Oo. Mm. At ang Yeah. isa pa nun, paglalagay ng picture sa isang table o Oo. kaya sa Oo. ibabaw ng piano, yun ang ginagawa na. Yan. Tapos ngayon uso na yung yung battery operated na candle. Oo. Oh, Yan, yun. para safe. Oo. Oo, tapos naka-light lang siya.
Oo. Tapos, nagpapaalam pa rin ako, bye tay, pag umaalis ako, no? Ayan. Pinakikita ko yun sa nanay ko. Ay, maganda yan. Ibig sabihin, demonstrative ka ngayon. Tapos, Mm. meron, tapos yung candle na yun, nilagyan ko ng love, tapos nilagyan ko rin ng grace, yung Oo. mga ganun, no? Kasi, pagka na-overwhelmed, sinasabi ko sa nanay ko, Nay, sindihan mo lang yan. Sinisindahan ko itong love candle dahil Mm. namimiss ko ang tatay ko o namimiss ko ang asawa ko. Parang simbolo na inaatenan mo Mm. kung nararamdaman mong kalungkutan. Yeah, oo. Kailangan yun eh. Parang nagbibigay ka ng simbolo. Naalala ko yung, meron kaming frame na ganyan ni Daddy. Andiyan sa isang pader ng bahay. So parang bye-bye, bababay lang din. Minsan ah parang sa ibang tao ay parang hindi yun yata tama, parang hindi mentally healthy yung ganun ang dating, no? Pero kung naalala mo naman yung tao, ang paggunita sa mga tao na ating mahal sa buhay ay maganda rin naman, ano. Total sa katotoan, totoo lang, makikita-kita pa naman tayo pagkatapos nito ng buhay nito. Meron din tayong pagkikita uli sa langit, lalo yung mga nasa pananampalataya. Yan ang maganda sa Christian eh. Yung, Mm-mm. alam mo, darating yung time, magkikita-kita kayo uli eh. Celebration yun. Hindi, Yun. at saka yung mga ganito kasing pangyayari, nagta-transition tayo eh. Oo. Hindi kinakailangan na biglaan na cut off kaagad Oo. yung ano, kundi nandun pa rin sila sa alaala natin. May Oo. mga bagay na personal sa atin na nakakapagbigay ng comfort Oo. of Comfort. that. Yeah. Oo, kasi ang isa ring nakatulong noon ay yung gagamitin yung tsinelas nung pumanaw, Oo. kaya yung gamit, laya ng Oo. pitaka, o Oo. kaya yung ano ba yung nakikita ko na karakteristik ng tatay ko o ng Oo. nanay ko. Oo. Ito Yun. yung ano yung nakakapagpaalala, mag-uusap pa rin at alalahanin yung masasayang Oo. memories. Oo. Eh, Tapos bigla ding mag-iiyakan, di ba? So, tama lang po yung umiyak mm. dahil napakahalaga nitong tao na to, napaka-importante Oo. Ay, oo. para kalimutan ka agad, ano? Maganda Oo. yan, Ate Sally. Kailangan, itong sa ating listener, huwag niyang pabayaang umiyak yung nanay niya mag-isa. Maki-join na rin Mm-mm. kayo sa pag-iyak. Kasi Mag-join, malaking, oo. malaking tulong kapag At nagawa saka niyo. wag sasabihin, Nay, ang tagal-tagal na ni tatay. Hindi magandang ano yun na parang yung luha pababalikin mo pa ganun. Oo. O, kailangan talaga, sabi nga nila ang luha na pumatak sa lupa Mm. ay nagbibigay ng pagpapaalam Mm. dun sa matinding nararamdamang dalamhati. Ngunit ang luha na hindi pinabayaang pumatak sa lupa ay mamamahay sa loob ng damdamin ng tao. Oh, Mamamahay, ah. tama. Oo. Baka bumabaha na sa loob. Oy, naku, Hindi, mahirap tsaka yan. kinikimkim, di ba? Oo. Hindi nile-let go yung ano na yon. Oo. Naku, ingat-ingat. Parang hindi nire-recognize. Mm. Buti na lang sa ating bansa, merong recognition sa mga namatay, gaya na ng araw Mm. ng mga patay, araw ng kaluluwa, tsaka araw ng mga santo. Dahil iyan ay isang oportunidad sa atin para kilalanin kung ano ang nasa damdamin natin at kung ano man yung bumabaha sa kalooban ay pwedeng ibuhos, pwedeng ilabas at malaya tayong makaalala sa kahalagahan ng ating mga yumao at mahal sa buhay na nagsipanaw na. Hindi katulad ng ibang kultura, hindi pinapahalagahan yun. Buti sa atin, meron. Alam mo Salamat. ba, kilala mo si Tess, di ba? Oo. Si Ate Tess Oo. Gayares, hello. No, bilang pag-alala sa kanyang asawa,
ginagawa niya yung gusto ng asawa niya para sa pangarap niya. Ano? Tulad na pagtuturo, no? Gusto ng asawa Oh, niya magturo siya. oo. So, ngayon, patuloy pa rin yung pagtuturo. Gusto din ng asawa niya, patuloy siya mag-aral. Hmm. Nag-aaral Kasi, pa rin si Ate Tess eh. oo, nag-aaral pa rin. So, ito yung way how uh, to face yung Oh. grief. Oo. Yung ino-honor mo, iginagalang mo yung nais Mm. ng asawa mo sa pangarap mo. Yan, oo. Para sa mga kaagapay natin na hindi ma-relate yun, si Ate Tess ay naging guest ko na rin dito sa Heartline. At kabarkada yan ni Ate Sally. Yan, sila yung mga katropa namin doon sa Alliance Graduate School. At speaking of those people na katropa natin, meron tayong mga kaibigan na nakikinig sa atin from all over the world. Ate Sally, ito si Ate Ging Rulyoda Katabay, kasama si Kuya Freddy Katabay, at ang kanilang mga anak na si Ian tsaka si Earl diyan sa Tokyo Baptist Church sa Tokyo, Japan. Kasama din nila si Ate Malen Damian, si Ate Karen Damian. Hello diyan sa lahat ng mga kasama natin, mga Pilipino diyan sa Tokyo Baptist Church. And of course, kasama din sa New York si Kuya Monde Bernal, kasama si Shanine tsaka Isabel ang kanilang anak. Hello. Sa Hong Kong naman si Ate Cecilia Beron. Sa Canada si Kuya Reynald Kempis tsaka si Tina Kempis. Ayan, pati si Ate Caroline Lamoste. Uy, Caroline, ano na nga apelyido mo? Kasi kinasal ka na eh. Ayan. Mm. Ayan. And then, kasama din sa Guam, si Ate Vicky Dolcero Galino. Hello! Magandang gabi. Halos same time lang tayo, no? Sa California naman, si Ate Claire Cartel, tsaka si Pastor Tito Falguera. At sa US, si Ate Chibo Manlag Santos, si Doc Arnie Bersenio, tsaka si Sarah Bersenio. Grabe. Magandang gabi din sa inyo. At siyempre, mga katropa natin dito sa Pilipinas. Si Nanay Rosa Balinas sa Malabon. Hello! Kasama dyan si Rolin tsaka si Shay Balinas. Kasama ang anak nilang si Zane. And ang mga anak nila Ate Gina Go. Hello sa inyo, Hannah, Genesis, and Aniel Go. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Yun, yung mga tao nating na nakakasama dito sa Heartline. Thank you very much for listening. Pilo, bago natin iwan tong tanong na paano nila aalagaan, Yes. kailangan pagmasid sila. Ano yung pagmasid ang ano? Pagmasid kung gaano kalungkot, no? Gaano nakatagal na kunwari yung dating ginagawa ng nanay nila ay wala nang interes na gawin. Kasi may part ng grieving kasi yung depression eh. Baka sa umpisa. Ang siguro dapat mapagmasdan din dapat nababawas-bawasan yung kada araw. Oo. Pero kung lumalala, yun Pag yata. lumalala, kailangan na nilang mag-seek ng medical help para sa nanay nila. Kasi hindi din naman nasabi kung ilang taon to. No? Oo. Ilang taon na yung nanay. Ay, dapat maipakita natin na sa pag-usad din ng tayo din, mga namatayan din tayo, at kasama tayo halimbawa sa bahay, dapat maramdaman din natin na tayo ay unti-unting uma-adjust dun sa pagbabagong yon. At kasi kasama ng pagbabago yung reality na nire-respeto natin yung yung kamatayan ng isang tao. Naalala ko noon, tatay ko nung namatay siya. Nung una, umiiyak ako, Daddy, ba't ka umalis? As one time, parang nag-iinip ako. Ang sinabi sa akin ng tatay ko, ganito, ano ka ba? Wala ba akong karapatang mamatay? Tao lang din ako ha. Parang gano'n. Natawa lang din ako doon sa sarili ko. O nga, no, parte parte ng buhay natin ang kamatayan. At meron tayong karapatan na marating yung ganong punto dahil alam nating babaguhin yung ating buhay pagkatapos ng kamatayan na yun. Mayroong pagtingin sa Panginoon. Ano? Yun. Sana makarecover si Mami, yung ating listener. Yung maraming unfinished business, ito rin yung minsan nagpapabigat ng pagkalamhati. Kaya marami, what if, sana ito yung nagawa ko or ano. So, yun din yung mga dapat na bigyan ng attention
At meron ding mga mahuhusay na grief counselor, na pwedeng puntahan. Oo. Bukod sa medical health, no? Pwede rin yung mga trained grief counselor para maging bahagi ng pag-aalaga sa kanyang nanay. Yeah. And isa yan sa mga bagay na magugunitan natin. Kapag merong kamatayan, ibig sabihin, nabibigyan natin ng halaga yung buhay natin, tsaka yung buhay natin, ng mga mahal natin. Sabihin, buti nga namamatay tayo may hangganan talaga tayo. Mapipili natin yung ating gagawin dito sa mundo. Habang buhay pa, no? Habang buhay pa. Alam mo kung ano lang yung makabuluhan at may halaga sa langit kapag ikaw ay nabubuhay pa ngayon. Kaya, purihin ng Panginoon. Wow. Speaking of kung kailangan nyo ng professional help, ang Philippine Association for Christian Counselors ay nag-o-offer ng libreng 2 session ng counseling. Kung kailangan nyo po yon, ay punta lang kayo sa philac.org. That is philacc.org. At doon ay mayroong link para makapag-appointment. Rekomendado namin kumuha kayo isang counselor lang para tuloy-tuloy ang inyong pagka-counseling. At hindi naman po nare-replenish yung libre kahit lumipat kayo ibang counselor, no? Pero wag kayong i-Indian sa inyong appointment para hindi sayang. Nakakansela din yun, nagagamit yun sa libre. So, punta lang kayo sa philac.org, philacc.org. Ayan. Meron pa tayong isa pang katanungan, Ate Sally. Here we go. Kapag may achievement ako sa career ko, never ko na-feel na nakiselebrate ang friends ko. Wow, ang sakit nun. Pero, they are close sa akin, na para na kaming magkakapatid. How do I deal with it? Pero Ate Sally, bago mo sagutin yan, tayo ay magpo-pause muna sa isang break, ha? Oo. Kasi mukhang maganda to, no? Maraming mga tao yung parang nasasaktan sa mga ganitong event, no? Oo. Ewan ba, lalo yung mga katropa natin na mga nasa Gen Z. Ayan. Kasi sila yung pag na-feel nila, kala nila yun na, no? Oo. Hindi, kailangan din kasi i-validate yun eh. Oo. Sige, pag-usapan natin yan magkatapos itong break na ito dito sa Heartline Friday Night. Don't go away, we'll be right back. Please stay tuned and tuloy-tuloy tayo. Heartline. Kaagapay, Pastor Jebo Banzuelo ng programang Kamalayan. May bago na po tayong time slot. Monday to Friday, 9 to 9:30 ng gabi, simula po sa buwan ng Agosto. Abangan po ninyo. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kagapay at tuloy-tuloy tayo dito sa Heartline Friday Night Edition. It's so glad to see you right here mga kaibigan, mga kapatid, katoto, kachokaran. Ayan mga kaibigan. Thank you very much for being with us. At syempre babatiin ko yung ating mga naging kasama at mga nakijoin sa atin, sa Ate Net Ramos, Godly Fusions, Zildian Tatel, Imelda Macapagal, Marquez Almazan, Edison Sevilla. Hello, Kuya Edison. Kamusta dyan sa Enesimo? Senen Villanueva, Arceli, Nicole, Cora Rogador, Claire Mercado, Nathaniel De Leon, Manay Cristi Opanda, Valencia Lalaine, Jerlyn Gar, Elvira Batuhan, Epifanio Salvador, Andres Mendoza, MM Katamco, Elizabeth Lopez, Emily Sumabong, Carol Samson, Isa Sabelo, Jenny Canon, Jane Valden, Menchi Maming, Rainier de la Peña, Lita Kasuga, Liz Nangitngitan, Abby Guazon, Arnold Barrientos, Ronald Young, Salvador Santos, Axonic Aviles, May Lagaira, Euphorcina Bernardino, Annalisa Robles, Jennifer Manansala, Modesto de los Santos, Tess Almadin Dehan, Sharon de la Cruz, Marife Villana,
Aaron Gacho, Nitz Godino, Tanji Balus, Marisa Bergantinos, Guimo Reyes, Josie Sison, Susana Baguhin, Nerlin Sanchez, May Gelito, Arnold Diotes, Rosalinda Buico, Teresita Medina, Padilla de Vera, Ervil Yude, Aquila Cadelina, Lucille Ermita, Jennifer Madelo, Mon Serrano, Grace Mariano, Rodel Loreta, Ereno Yambao, Marites Quijano, Susan Ortega, Jovi Furio, Larry Bote, Marifet Lena, Emma De La Rosa, Lori Ang, Gary Tansuico, Anen Ashel, Janet Factuar, Anyap, Edgardo Elizaga, Emmanuel Rugucos, Delia Asguera, Isa Orlosa, Jelly Olivar, Noel Ibanez, Deli, Timothy De La Cruz, Nel Sedayon, G. Bacani, Edgar Rojas, Arlene De Leon, Cora Ventura. Naku, ang dami-dami pala natin mga greeters ngayon, no? Oh, grabe. Thank you very much. Batiin ko pa kayo mamaya. And salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Alam mo, Ate Sally, madami kang mga kapans dyan, ano? And eto na. Siyempre, binabati ko rin ang mga katropa natin. Sa gobyerno, sa Department of Trade and Industry, si Ate Dali Jacob, Doris Caparos, Sally Clore, Attorney Yoli Villanueva, Ate Gina Go, Wilma Makalalang, Director Lilian Salonga, at saka Director Malu Mediran. Ayan. Tsaka si Director Ryan Ramos. Magandang gabi sa inyo na nakikinig dyan sa ating government agencies na mga katropa dyan. Nako, Ate Sally, meron kang pahabol na greet? Yung mga ano ko rin, no, yung mga dati kong kasama sa Engineering Design Department ng National Power Corporation. Uy, Pati sa Economics Department, nag-work din ako doon. Si Nabel, si Connie, si Hill, si Prop, no? Nandyan din si Cindy, nandyan din si Lucci. So, nagkikita-kita pa rin kami. Yes. Aking mga ka-opisina dati. Oo. Ayan. Nagtrabaho din kasi ako sa Lopez, doon sa business development. Oo. Ay, naku, ang dami experience talaga ito si Ate Sally. Ay, nako, thank you very much. Alam mo, Ate Sally, I'm sure makikita mo yung kalagayan ng ating mga kasama dito. Lalo na ito, mukhang Gen Z ang nagtanong kanina. Ang sabi niya, kapag may achievement ako sa career ko, never ko na-feel na nakicelebrate ang friends ko. Pero, they're close sa akin na para na kaming magkakapatid. And how do I deal with it? Ba't nga ba mayroong mga ganitong pangyayari, no? Congratulations sa achievement mo. Nakikisaya kami sa achievement mo, no? Yan. Yay! Join kami dyan. Siguro yung nafe-feel, medyo personal yun eh, no? Oo. Feel na hindi nakikiselebrate ang friends. May mga expectation siya. Sino naman ng may achievement eh. Siyempre gusto niya yung i-share. Gusto niya yung mga malalapit sa kanya, lalo na itong mga kaibigan na halos ang turing nila, magkakapatid na sila. Gusto niya yung ma-feel na nakikiselebrate. So, siguro mainam na i-verbalize niya rin, na isasakinig niya rin, no, sa mga close friend niya na to na gusto ko yung celebration natin ganito. Yon. Kasi lalo na kung halos para kayo magkakapatid, nagiging mas open ka. Pero alam mo, Ate Sally, minsan, kunwari, birthday ko, hindi naman yung lahat ng kapatid ko makarating. Kasi yung iba, nasa malayo, na yung katulad kapatid ko, nasa Zambales. Kaya lang uuwi pa siya dito sa Maynila para lang doon, di ba? Tapos, kumbaga, hindi naman masama loob kung hindi siya makarating, nakapagpa-Facebook naman. Yun. Kahit minsan hindi sila nag-greet, okay lang sa akin naman dahil alam kong close pa rin kami. Pagka takbuhan, pag kami matatakbuhan, may matatakbuhan ako sa kanila, makakatakbo sila sa akin. Parang, siguro, ibang level na yung closeness such that hindi na naapektuhan ng distansya o kaya yung kawalan ng presence. No? What do you think? Sabi ko nga sa'yo, meron siyang expectation. At ito yung nararamdaman niya. Siguro, deal niya rin yung nararamdaman niya. Kasi yan eh, pagka-perception kasi, sarili mong meaning ang ginagawa mo. Dahil dun sa sensory, yung 5 sensory filters na meron ka. Nakikita,
naririnig, nadadama, nalalasahan, o naaamoy. Okay, oo. Gusto mo Baka, yung, oo. baka itong mga sensory filter niya, meron siyang naiisip na ito ang celebration sa akin. Ito kung paano dapat sila na magkipag-celebrate sa akin. Ah, dapat, Kunwari, oo, ang expectation, kunwari, ang celebration kailangan nahahawakan na feel dyan sa tabi oo, mo. At na, or ano, nakikita, oo, naririnig, oo. baka kailangan niya ng affirmation. Bro, galing-galing mo talaga. Yan yung nakikita ko sa'yo. O baka meron namang example, di naman kasi nasabi rin ng ating Mm, tagapakinig na baka nag-imbita siya, magbo-blow out siya dahil doon sa achievement na yon. oo. Tapos Eh, walang mga hindi dumating. nakarating. Mga hindi nakarating, ano? O Oo, may mga excuses oo. na parang na-feel niya, ay hindi mahalaga pala sa kanila yung hinanda ko na Mm, pag, pagdiriwang para dun sa aking achievement. oo. Maaari din namang dahil baka gusto niya siya yung i-blow out. Eh wala namang budget. Wala Oo. namang budget pang blow out. So, dapat nasa konteksto rin ng pangunawa. Oo, sabi ko nga, isa tinig, i-verbalize kung paano. Ako Yeah, rin pag may achievement, gusto ko meron ding nakikisaya sa akin. yes. Minsan pinopost ko minsan, pero bihira ako mag-post pag may Oo. achievement ko. Parang binabalita ko lang isa-isa na masaya ko. Tapos makikita ko na lang, may puso, no? Ayan, oo, Minsan oo. hindi Pero, sinasabi. sa Oo. ngayon buti nga meron ng media para merong makaabot kahit yung mga nasa malayo. Ayan. Pero, totoo yan, Ate Sally, baka kasi may expected way tayo ng maging present yung mga mahal natin. Pero hindi ganun eh. Merong pagkakataon talagang in reality, hindi laging available na naandyan. Ako may mga kaibigan ako na sure akong kaibigan ko sila. Kahit hindi kami nagkakakita, nagkakakwentuhan kasi mga malalayo-layo na, tsaka may kanya-kanya ng mga buhay, ganun eh. Pero definitely, pagka narating ito ng ating kapatid, sigurado ko na hindi mo mafe-feel na ikaw ay insignificant. You will feel importante ka pa rin, ano? Yes. Maganda nga yung sinabi mo kanina na o yung kapatid mo, bagamat malayo, nasa isipan mo, pagtakbo ko dito. Ano Oo. man ang aking pinagdaanan, tagumpay man o Oo. hindi, ay alam mo na, no? Alam mo na kaisa mo siya at Yan. madali mong matatakbuhan. Mm. Ayan. Naku, tungkol sa pagkakaisa o kaisa, ito naman yung next listener natin ay tungkol sa pastor na siya ay isang pastor's wife. Sabi niya, ako po ay pastor's wife at isa po sa ministry ko ay counseling. Counseling ang mga kababaihan sa church. Minsan po, na-absorb ko na ang mga problema nila. Ngayon po, I'm experiencing burnout. Ano po ang maaari kong gawin to overcome it? At mapangalagaan ko ang sarili ko while doing this ministry. Nako, kaway-kaway dyan sa mga pastor's wife. Hello, Pastor Normie Herrera. Actually, hindi lang pastor's wives, pati mga pastor din. Oo, pati pastor. Oo, nako. Alam ko, Kasi nabe-burnout kayo. yung burnout kasi o compassion fatigue, no? Yan. Very, very common yan. Lalo Mm-mm. na sa ministry field. Oo. Dahil ang pinakamahalaga niyan dapat nagkakaroon tayo ng assessment. Oo. Yung how much are we taking in with respect in comparison with how much we are giving out. Okay, okay. Pakipaliwanag. Ano yung Oo. taking in, ano? Taking in mga problema, gano'n? Or yung... Ano din, yung kumbaga sa yung paglilisan niya sa mga problema, giving out yun eh. Yung Okay. taking in, paano ka naman, paano mo inaalagaan ang sarili mo at saan ka kumukuha ng tulong Ah, kapag nagka-counseling ka. Hindi ba sa atin yung professional counseling, kailangan may supervision? yes. Yes. Ito man ay yung supervision man ay peer o kaya yung higher supervision na kailangan natin. Mm-mm. So, Dahil alam, ibig mo sabihin, Ate Sally,
ang isang counselor din ay dapat mayroong parang self-care o pagkilala doon sa kanyang mga pangailangan. Kaya dapat mag-take in. Yes. Ah, Oo, mag-taking in, no? kasi yung kanyang Oo, pagsisilbi, yung nagka-counseling siya, yung nakikinig siya yun yung giving out. yun ang giving out. Okay, okay, okay. At kapag imagine mo na lang na yung hugis is square, Square. tapos sa itaas nun is giving and is taking in. Mm-hmm. Ano yung mga pagsasanay, ano yung mga tulong na nare-receive mo, o ano yung kaalaman o continuous na pag-aaral tungkol Mm-hmm. sa tamang way ng pagka-counsel. Oo, oo. O, kasi kailangan din na skills Input. yan eh. Oo, mga input natin. So, parang tayo, marami muna tayong in-input bago tayo nag-give out. Mm-hmm. Kasi yung counseling is not advice giving. Ay, Mm-hmm. talagang mababurn out ka kapag ka ginawa mong ang counseling ay advice giving. Oo. Dahil marami kang problema na maririnig, hindi yun kinakailangan na bigyan natin ng Mm-hmm. solusyon, kundi hahayaan natin, ipafacilitate natin. Maganda yung word mo kanina na kaagapay, Aha. aagapayan natin lang sila. Oo. Oo, dahil Kaya, mas mm-mm. alam nila yung problema nila eh. Oo, totoo yan. Lahat sila na may problema, mas sila'y talagang tunay na eksperto sa kanilang problema. Pero heto yung siguro yung concern ng ating listener ay gusto niyang tumulong naman talaga at nakakapagod. Ang unang pumasok sa utak ko, kung ikaw kunwari ay nasa church na yung church na yun ay nasalanta ng bagyo. At nangyari na to sa akin, meron akong counseling na Hmm. pastor. Nasalanta ng bagyo yung kanilang church. Ang dami-daming mga miyembro niya namatayan. Ang dami-daming nangyari sa church. Pati yung church nila gumuho at Hmm. binaha at walang natira. Ayun, so edi sa kanya Disaster oo, sa talaga. kanya talaga tumakbo lahat yung mga miyembro. And then Mm. meron pa nga isa doon eh. Tumakbo lahat ng mga miyembro niya doon sa church nila. Pero yung church din ay gumuho at bumaha din nung time na tumakbo sa kanya. Kaya nasira din. So na-shake din yung kanyang pananampalataya sa Diyos at marami siyang tanong matapos nun. Nakakapagod talaga. At saka siguro isa sa mga bagay na nakakagimbal ay yung baka na-shake ang iyong pananaw tungkol sa problema ng tao, tungkol sa pagiging mahal ng Diyos. Oo. Well, Kasi burnout is something na na-overwhelm ka. yeah, So, eto lang yung kaya mo, oo. ganoon yung dinadala mo. Lunod ka na. So, so talagang, ang tanong talaga niya is, paano mapapangalagaan? Tama yung tanong, direksyon ng tanong niya eh. Oo. Paano mapangangalagaan ang sarili ko while doing ministry? This is not to stop doing the ministry, but rather, ano yung mga bagay-bagay na kailangan kong malaman. Mm. Parang boundary setting itong ano na to, pangangalaga sa sarili. Baka Una, kailangan magpahinga. hindi, i-assess mo, dahil ba sa dami nung na-absorb mo na problema, hindi ka na makatulog? Aha. Okay, Ayan, ay medyo oo. yan. Oo, nadadala mo hanggang napapanaginipan mo. Oo. Tapos, hindi ka na ba nakakakain sa oras? Napapalagpas mo na ba to? Tapos, hindi ka na ba nakakapag-relax? Mm-mm. Apektuhan ba pati yung oras mo, panahon mo sa pamilya mo? Ayan, oo. Ito yung dapat na nakikita na-assess. So, pagka meron ng mga ganito na nagiging sumasakop na sa mga normal na buhay mo, Mm. kailangan mo na talaga ng pagtatanong o asking help. Ask Ikaw for mismo, help. ask help. Baka pwede na mag-delegate. Yan. Oo. I-refer mo na sa iba. Oo, i-refer na sa iba, which is very, very, na wise decision para sa Mm-mm. atin na nasa ministry. Oo, na hindi kinakailangang lahat anuhin natin, akuin, Oo. lahat entertain natin. At
isa pang maganda sa first step din ng self-care is to say no. Say no. Kasi Tama na muna. Yan, gano'n. Parang yung no mo in a loving way. No? Sa ngayon, marami pa akong minimit. Pero i-refer kita, gaya ng sinabi mo. Yan. Meron akong ka-team. Pinakamaganda, gagawa ka rin ng team eh. Ayan. Yan ang gusto ko sa counseling natin eh, no? Sama-sama tayo, nagtutulungan din tayo mga counselors eh. Tsaka mahalaga yung makapag-build ka ng pyramid of support mo. Ayan. Pag sinabi mong pyramid of support, yung hugis niya, yung 4 corners na to, punuin mo siya, populate mo siya. Hindi dapat mag-isa lang na nasa ministry. Ibig sabihin, meron ka ding mga lugar na kung saan ginagawa mo yung buhay mo, na nakikipagsama ka sa barkada, kailangan mo rin ng kaibigan, yung naghihinga ka rin ng yung hinaing sa iba. At huwag ka magigilty, no? Na ginagawa mo yun. Para sa sarili mo. Ayan, totoo yan, tama yan. Ako ang ginagawa ko, ayan, sumasama ako sa wife ko, nag-uusap kami, walang kinalaman tungkol doon sa problema na diniscuss natin. Tsaka isa sa mga, I think ang best na naging safety ko ay, alam kong may Diyos, hindi ko kayang akuin lahat, hindi ko kayang gawin lahat para sa isang tao. At nakikita ko, ayon na rin doon sa natutunan natin sa counseling. Nakikita ko na kumikilos naman talaga ang Diyos doon sa pagkakalikha sa tao. Kaya ng tao ang tinatawag na self-efficacy, ano? Ang lahat ng tao may kakayanang sagupain ang kanya-kanyang mga problema. Yun yung biyaya ng Diyos na kumikilos sa kanila. At nakikita ko nga, nangyayari yun. Masarap. Kaya lang kailangan ko mag-remind doon. Kapag ka nga nakita mo yung picture ng pyramid of support, sa tuktok ng Diyos eh. Oo. Tapos yung sa 4 corners na yon, ito yung mga nakakasalamuha mo ng mga tao. Ayan. Na maaasahan mo, matatakbuhan mo, at suportado ka sa ginagawa mo. Masasandalan mo. Tapos, lahat ng 4 corners na yun ay may relasyon sa Diyos. Yan. Pag gano'n, no? At saka, maganda rin na gamitin, na napipicture mo yung 3 direction ng relationship meron ka. Vertical, triangle, no? Nandun si God. Tapos nandito yung ibang tao na tinutulungan mo rin. Horizontal. Tapos yung sa kabilang corner nung triangle na yun, ikaw. Kasi Mark 12:30-31, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Pag di mo pinangalagaan yung sarili mo, nasa na yung strength? Pag ikaw ay malusog sa isipan, sa kaluluwa, at saka sa physical, that is your saying to God, you love Him. Yeah. Kailangan ko. Love others as yourself. Hindi mo kakalimutan talaga. Naalala ko yung nagka-counseling ako, gutom. Gutom ako nung ang hirap! Mahirap. Mahirap. At saka, hello, yung ganoong pagsisilbi ay nagsasabi na wala kang pagmamahal sa sarili mo. Sabi nga love others as yourself. Pero paano yung ganito? Kunwari, pare-pareho kayo nasa sa isang lugar at nasa lantanga kayo ng bagyo. Lahat kayo gutom, lahat kayo uhaw, kulang sa tubig, kulang sa pagkain, at kulang din sa tulog. Heartline. Ano ka maglilinis? Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kapetira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan. Kinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolly Victira. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Kasi pagka ganyang disaster, talagang wala kang maiisip eh.
na yung wala ka sa normal mong kaisipan kundi nandun ka sa level ng survival. Damay ka din dun eh. Oo, yung survival na yun yung kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sana ma-equip natin yung bawat nandoon sa ating church. Paano ba ang survival mode kapag ka nasa isang disaster? Alam mo, alalagayan. Alam mo, Ate Sally. Oo. Kasi ito yung dapat na mga paghandaan eh. Yeah. Dapat na paghandaan. Tingnan mo yung nangyari sa pandemic. There are three waves na para tayong nasa dagat eh. Unang ng tsunami. Tsunami ang unang dagsa. Dagsa is physical health. Physical health, oo. Physical health. Unang dagsa nung tsunami, ay ikalawa, mental health, ay unemployment. Unemployment, ayan, economic. Unemployment, ibig sabihin, financial resources. Ano yung ika-third and final na tsunami? Mental health eh. Mental health. Hindi ito napaghandaan. So ito ay nagbubukas ngayon sa atin kung paano to paghahandaan bilang pastor, bilang ministry leader, bilang mga first responder. Kahit naman siguro tayo counselor, no? Nandun tayo sa kalalagayang yun. Pero hindi naman tayong naiwan na kailangan una munang atinan ay yung pagka-stabilize. Nung ating nung tayo yung sarili. At nangyayari yun, may mga bagay na dapat alerto din tayo bilang tao. Dahil survival nga, yung paghinga. Paano yung paghinga? Sapagkat yung paghinga na intentional ay a matter of din yan yung bang non-verbal prayer because of rhythm, no? Yung ritmo na kailangan ibalik natin sa ganoong kalalagayan. Hindi para tayo ay doon natin makikita ano yung gagawin ng Diyos dito sa walang magawa ang tao. Yan. Oo. Ay, nako. Importante na matibay ang ating pamantayan o ang ating kakayahang ng hope, yung pag-asa. Kailangan malakas ang pag-asa. Pero syempre, kung gutom ka, pagod at puyat, ang hirap kaya umasa ng pag-asa na yun. So, alagaan mo sarili mo. Pero doon sa mga tao, doon sa mga tao nakikinig, kung kayo ay nasa lugar na nasa lanta ng bagyo, at alam nyo na kayo din mismo ay napapagod din, nagkakaroon din ng hirap doon sa inyong physical na katawan. Tandaan nyo po ito, magandang tumulong sa kapwa, pero tulungan nyo rin po muna yung sarili ninyo dahil mahirap mag-isip ng positibo, ng magandang pag-asa, ng magandang pagkilala sa ating kinabukasan. Mahirap yon kung tayo ay nakalagay sa peligro, kung tayo ay, kung namumutla ka na, for example, kaya talagang gutom na gutom ka na, hindi ka pang makain, paano sasabihin may pag-asa tayo? Pero merong spiritual na kapangyarihan na dumarating paminsan-minsan na nagsasabi sa atin, uy, pansamantala lang ito. At yun ay merong tibay ng loob tayong nakukuha. Naalala ko, Ate Sally, ang United Nations ay kumuha ng survey nung ginagawa nila yung psychological first aid, nung ina-assess, nung pinagawa nila proyekto nila. At tinignan nila to do sa mga taong nasalanta sa Banda Aceh sa Indonesia, tsaka dito sa Pilipinas nung nagkaroon ng Yolanda. Oo. Yun yung naging basihan. At ang isa sa mga pamantayan ng mabuting psychological first aid o yung pagtugon sa pangailangan ay yung pag-increase ng hope. At doon magaling ang mga Pilipino. Pagpapataas ng hope, which is part of resiliency. Umaasa ka na may mabuting darating. Nako, walang tumalo sa Pilipino pagdating doon. At saka yung tsaka yung naitanim sa atin na mayroong mas mataas na being. Kung saan ang pagtitiwala, kasi yung faith, Diyos din ang may bigay.
Diyos din ang may bigay sa Diyos din ang atin. nagpakaloob ng ating pananampalataya. Mm-hmm. Ayan. Ang isang umpisa ng pag-asa ay yung maisip mo na sa ganoon na klase na lugar kung saan wala ka talagang mapupuntahan. Putik, di ba? Walang puno, wala lahat. Oo. Ang tangi talagang magiging ay gahanap ka ng para sa'yo ay ligtas na lugar. Kahit na yung lugar na yun ay talagang nasalanta na. Oo, hahanap ka ng lugar na ligtas. Sa pagkakataon na ito'y ligtas. Ayan, at sa may kasama ka na mga kapwa ligtas din. Mas maganda yung hindi ka nag-iisa. Tapos, mas nakikita mo sino yung maaaya mo. Maaaya mo. Yan. Lalo na, ang isa sa naisip natin, kumusta ng pamilya ko? Lalo na kung nagkahiwa-hiwalay. Ito pa rin yung magbibigay ng pag-asa sa tao na kailangan kong malaman kung nasaan ang pamilya. Ayan. Mga kaagapay, kung kayo ay nasa lugar na nasalanta ng bagyo o nagkaroon ng malaking disaster or kung ano man ang nangyari, kahit hindi disaster, malaman nyo lang lagi na dito sa Heartline ay sinasabi namin laging may pag-asa sa lahat ng sitwasyon. May maring hindi masyadong malinaw ito. Pero makikita nyo ito kapag sinubukan nyo na buksan ang posibilidad na ang Diyos ay kumikilos dun sa buhay ninyo kahit sa pagkakataong ito. At kung ikaw ay naandun sa kalagitnaan ng hirap at difficulty ng challenge, tandaan nyo po ito, hindi ka mananatiling ganyan dahil ang Diyos ay mayroong inilaan oportunidad para sa inyo sa bawat isa sa atin. Hindi napipigilan ng kamatayan, hindi napipigilan ng kahit anong difficulty ang biyaya ng Panginoon. Pero mayroon tayong mga bagay na titignan na nagsasabi sa ating, uy, may kabutihan na darating. May mga bagay na pwede pang maganap. Hindi o mananatiling ganito lang. Hindi. Definitely not. So, keep hoping, keep believing. Ayan. Nako. Tsaka natatapos din to. Natatapos din to. Naalala ko tuloy sa eroplano, di ba? Oo. Pagka nagka-aberya, nagkaroon ng sa atmosphere, pagkakaiba ng atmosphere sa eroplano. Turbulence. Ikaw muna, di ba? Bababa yung oxygen. Ikaw muna yung maglalagay ng oxygen. At saka ka palang tutulong. Oo. Oo. Dahil kailangan stabilize ka bago ka makatulong sa iba. Tama naman. Hindi kakayanin kung hindi ka nakakahinga tapos pahingahin mo yung iba. Ang hirap nun. Anyway, eto pa isang tanong ng ating kaagapay. Sabi niya, eto, ako po ay 74 years old. Ayan. 74 years old na, wala na po akong work at umaasa sa pensyon. Alone po ako sa bahay except sa pamangking ko na paminsan-minsan ay kasama ko sa bahay. Paano ko po ma-handle ang kalagayan ko na sobrang dalang akong kamustahin at dalawin ng 5 kong anak? Masakit po sa dibdib na parang wala na po silang panahon sa akin. Ayan. Ang sakit. 74 years old. Ako 70 na. Naku, gano'n Ate Sally. Paano kung nasa abroad? Baka kaya hindi makadalaw nasa abroad sila. Pero pero valid yung kanyang longing. Valid yung kanyang longing, lalo na sa panahon ngayon, merong namang mga social media, pwedeng online. Maliban na lang kung hindi techie ang ating tagapakinig, pero mayroon naman siyang pamangkin na pwede naman din siyang tulungan para maka-adapt dun sa available na pamamaraan para ng connection sa kanyang mga anak. Pero talagang talagang mahirap at malungkot na mamuhay na mag-isa lalo na kapag matanda na. Andun ba yung realization na may kanya-kanya ng pamilya yung mga anak? Tapos yung kanilang mga oras ay hindi na rin maibibigay para sa isang magulang.
Oo, ako nalulungkot ako sa ganun. Lalo na, at sabi niya nga, yung kanyang baka yung kanyang oras, Oo. isa na lang siya. Gusto ko tuloy ma-explore, may mga kaibigan kaya siya o barkada. Di Ayan, ba? ay, importante yan. Oo, Oo, syempre. yun ang palagi ko iniisip na Dito, kahit matanda na tayo, libre mga sine, di ba? ayan. Sa Quezon City, libre, 2 araw. Dito sa Yung amin, merong kalupunan ng mga senior citizen diyan. At meron pa nga nag-oorganisa ng sayaw sayawan, ballroom dancing, ganyan. Oh, ganito din sa amin, no? Merong mga ganyan na Oo. grupo. So, pero iba pa rin nga naman kung may connection yung mga anak. Gaya na Mm. nasabi ko, nasa abroad naman, nasa malayong lugar, Oo. nasa probinsya. Naku. Maaari din naman Mm. na magkakaroon sila ng kasunduan Oh, na alam mo, Auntie Sally, eto napansin ko kasi nagtatrabaho sa isang corporate world at yung mga empleyado doon, karamihan sa kanila talagang tubong probinsya, doon sila umuwi. Pero dahil nga sa hirap ng buhay, hindi sila pwede mag-uwi. At saka hindi naman practical na uwi ako sa probinsya, balikan. So yung iba sa kanila nagnanatili dito. Mahirap din ang buhay. Minsan once a month lang sila makauwi. Yung iba, dahil sa sobrang dami ng trabaho, mga once every 6 months. Minsan tuwing Pasko lang nakaka-uwi, mga ganun, mga okasyon lang. Yung iba hindi nakaka-uwi, hindi naman nasa abroad pero andito sila sa Maynila dahil sa sobrang layo, taon inaabot bago nakakabalik. Pero panigurado ko, kung sino man yung mga anak niya, sigurado ko nami-miss din siya noon. Posibleng hindi. oo, oo, may Oo. mga limitations lang siguro na hindi nasasabi sa Oo. kanilang nanay. Pero sa kanyang edad na 74, talagang may longing yan. Lalo na Oo. kung may mga apo na hindi pa rin niya nakikita. Oo. Oo. So, Di pa kilala yung siguro, ako. oo, siguro kung sa ating tagapakinig na to, Yung meron din iba, naman na pwedeng magturo sa kanya yan, no, na mm, mag-social media. yan, oo. Alam mo, Kasi alam mo malaking tulong din yun. may mga kasama ako dito sa corporate world yung asawa nila hindi pa kilala nung nanay nila. Ano ba yan? Hindi, tsaka yung din natin, yung panahon din natin na sobrang Mm, busy. totoo. Talagang nagkakaroon ng challenge kung paano i-schedule yung mga bagay na ito. Kasi dapat maging intentional talaga . Yung Mm, pagiging intentional, meaning talagang nilalaanan. Siguro mm, kaya ito yung nagpapasakit ng kanyang dibdib na naiisip niya na talagang hindi nag-e-effort, maaring nag-e-effort, hindi oo, niya nakikita nag-e-effort yung kanyang mga anak. Pero meron din naman pwedeng siya yung mag-umpisa nito. mm, Dahil pagka may longing tayo, may bahagi din tayo kung paano mm, natin i-address . mm. Pero Gag- siguro, Ate Sally, kailangan nating, kumbaga, kailangan tayong maniwala na naaalala tayo ng ating mga anak. Kahit na hindi natin sila nakikita, naaalala tayo. I mean, ako alam ko na yung nanay ko inaalala ako lagi. Yan, kasi maski nung bata pa naman, ganun na siya noon. Alam niya rin na naalala ko siya kahit magkalayo kami, hindi kami nakikita. Alam niya yun. And so, kaya dumadalaw, pumupunta. Talagang, kaya nga nilipat ko sila malapit dito. Anyway, pero, hindi ko Pero sabihin, kailangan, recognize din natin yung kanyang, pangangailangan, longing kasi to, o oo, baka may expectation din siya na oo, pagkaanak ganito, ganyan. Pwede mm-mm, namang two-way, di ba? Two-way. mm-mm, Baka pwede niya nang anuhin yung pamangkin niya, kung malapit-lapit naman yung mga anak niya, yung pamangkin niya na, baka oo. pwede mo kong samahan. Makabalita man lang, Oo, oo. Yan, Yung ay, mga ang sarap. ganun, oo. Mm, Para din naman sa mga anak, oo. kahit naman minsan 1 taon,
batiin nyo puntahan nyo nanay nyo. Oo, gustong-gusto yun ng mga nanay nyo, mga magulang, mga tatay. So, ito, para din panawagan din sa mga anak. Oo. Kumonekta. Kumonekta kahit na hindi araw-araw, kahit na hindi kundi magparamdam. Yan, oo. Totoo yan. Paparamdam. Ako din, nag-aano din ako na kunwari, ngayon nagko-condo yung mga anak ko. Gusto ko rin may mga mensahe na okay po ako dito, yung mga ganon. Kayo po kumusta? Yung mga ganong bagay, no? Napakalaking bagay. Napakalaking yun. Dala-dalang pagkonekta. Yan, ay nako. Ang sarap nun. At sana lahat tayo mabigyan natin pagkakataon bawat isa na umasa sa mabuti. And umasa sa pangit. Na-imagine ko, dito naman sa Pilipinas, kahit paano, kung magkalayo man tayo ng ating mga kamag-anakan, mabuti naman dito sa Pilipinas ay maintainable pa naman ang buhay. Sigurado tayo na kung sila ay nasa malayo, ay malayo din naman sa mga pangit na mga bagay. Pero syempre, kung kunwari, ang kamag-anak mo, kunwari, nasa lugar na nasalanta ng bagyo, mag-aalala ka. Oo. Pero generally, kung wala naman sila sa lugar na ganun, huwag kayong masyadong mag-alala at antayin nyo dahil kasi may mga pagkakataong dumarating para tayo ay mabisita at makamusta din. Naku. Tsaka tingnan mo rin, sabi niya, umaasa lang daw siya sa pensyon. Siguro, gusto niya rin na kumustahin siya. Oo, kumustahin siya ng mga anak. Oo. Baka makita kung may pangangailangan siya. Yeah, oo. Na kaya naman ibigay. Naku, madami talaga tayong mapapag-usapan tungkol dyan. Pero bago tayo magtapos, hihilingin kita, Ate Sally, na manalangin at ipanalangin natin ang mga kaagapay natin ngayon. So, Ate Sally, we're gonna be praying for our listeners. So, hilingin ko po kayo na ipanalangin ang ating mga listeners ngayon sa kanila naman nakikinig right this time. Okay, go ahead, Ate Sally. Aming Amang nasa langit, ikaw ang nakakaunawa, ikaw ang nakakakita, at ikaw, Panginoon, ang aming Ama. Yes. Lagi kami, Panginoon, na may pag-asa sa aming puso. Sapagkat hindi namin kontrolado ang nangyayari sa aming paligid, maging nangyayari sa loob ng aming tahanan. Kaya kami lubos na naniniwala, nandun ka sa espasyo na kung saan ay wala na kaming magawa. Sapagkat inilalaan namin, Panginoon, ang mga espasyo na to, tulad po sa mga buhay ng aming mga tagapakinig na humaharap sa iba-iba pong challenges ng buhay. Sa kanilang relasyon, sa kanilang trabaho, sa kanilang Panginoon na mga pangarap, maging yung pong mga nag-aaral. Marami, Panginoon. Ngunit hindi mo tinutulot na ito ay makagulo at makaabala, Panginoon, sa iyong mga plano para sa kanila. Lubos ang aming paniniwala, O Diyos, na ikaw ang kumikilos sa loob po ng mga problema na Panginoon kanilang kinakaharap. Ikaw nga po ang nagbibigay, Panginoon, ng mga ideya. Ikaw rin ang nagbibigay ng mga panustos sa mga pangangailangan ng bawat isa. Ganon din sa mga nasalanta na mga kababayan namin sa nagdaang bagyo. Imposible, Panginoon, sa aming mga kamalayan na may pag-ahon, na mayroong solusyon. Ngunit panahon po ang makakapaghusga kung paano niyo po itinatawid ang bawat isa. Totoo po yan, Lord. Wala pong makakapagsabi na hindi siya
nakalagpas sa kanya mga kinaharap. Salamat, Panginoon, may mga taong umaagapay. Salamat, Panginoon, may mga tao na voluntaryo, Panginoong, tumutulong. Sapagkat ginagamit mo ang bawat tao na ito, O Panginoon. Yung pong mga nasa simbahan, yung pong mga nasa eskwelahan, yung pong mga nasa iba't ibang kumpanya. Pati po ang aming gobyerno, Panginoon. Opo, Lord. Pinakikilos mo, Panginoon, upang matulungan ang bawat isa. At sa mga nangangailangan, O Diyos, at sa mga nakakita, nakaranas, Panginoon, ng iyong milagro, ng iyong pagtulong, maraming salamat po. Kung hindi sa iyo, Panginoon, makikita namin na hindi gaganda ang buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun. Thank you very much po, Ate Sally. Wow! Happy ako na nakasama ka namin, Ate Sally. Thank you very much. Salamat din, no? Salamat din, Tilo. Oo, sa pagkakataon ito. Ay, kung kunwari, Ate Sally, merong mga gustong magpa-counseling sa iyo, paano ko kayo makokontak at paano yung best way na makapag-appointment sa inyo? So, pwede namang online at pwede ding face-to-face. Ang aking cellphone number ay 0917-848-8635. Pwede rin naman akong ma-reach sa Messenger, Sally Ladignon, ang messenger name ko. At ang icon ay yung mayroong cross na tinik at may scripture na background. Pwede rin naman ako sa Viber, the same number. Meron din ako sa Telegram, meron din ako sa lahat meron din ako sa WhatsApp. Kaya parang hindi ko alam yung Telegram Telegram meron din, no? Kasi dami ng mga SOCMED app ngayon di ba? So kaya hindi imposible na kayo ay makahingi ng tulong at kayo ay matulungan. Ayan. So, yun. So, ang contact mo, Viber, Telegram, WhatsApp, cell number 0917-848-8635. Ayan. Magsiset ng appointment. Ayun, Oo. Magsiset ng appointment. Tapos para ma-check din kung available. Ayun. Pero kung lugar, kunwari gustong face-to-face, saan po kayo nagko-contact? Kung face-to-face, pwede sa level 3 ng UP Town Center. Nandun ang church ng Victory Katipunan. Doon sa Victory Katipunan. UP Town Center, Diliman, Quezon City. Kung gusto mo, pwede rin dun sa Back to the Bible. Na kung saan nagmi-meet ng kanyang face-to-face na client si Pilo. Pwede rin doon. Doon sa aming clinic dito sa Back to the Bible sa West Avenue, sa 149 West Avenue, Project 8, Quezon City. Yan yung Pwede rin sa Alliance Graduate School, doon sa counseling room ng Alliance Graduate School. Ayun, malapit lang doon. Ayan. Naku, daming paraan para ma-meet face-to-face. Ayan. Naku, Ate Sally, thank you At sa'yo ko lang nalaman yung Telegram na yun. Talagang napaka-updated mo. Ano ba yung Telegram na yun? Akala ko yung Telegram nung bata ako, PTNT, Telegrama, doon sa ano. App din siya na parang messenger, parang din siya. Oo. So, kasi pag kami nag-aano sa akin, kumukonekta, may Telegram po ba kayo? Sabi nga, na app. Sige, pag-aaralan ko. Yan yung maabot din sa ibang bansa, ano? Oo, sa ibang bansa din. Very good. Ayan. Naku, thank you very much, Ate Sally. Pagpalain ka, blessings to you. At talagang magkaroon ng marami pang mga magagandang opportunities for you, Ate Sally. More grace and blessing mula doon sa I receive it. Yes. Receive it. Oh. Amen. Well, magpapaalam na sa iyo, Ate Sally. Thank you very much for being our guest counselor. Thank you, Ren. Maraming salamat.
God bless. Mga kaagapay, alam niyo yung ating tema ngayon, yung ating pinaka matanyag o yung matingkad na pag-usapan natin ngayong gabi ay patungkol dun sa pag-asa. May mga tao na nagbigay ng kanilang mga katanungan tungkol sa pag-asa ng pagkakaroon ng kabutihang paglago sa kanilang anak na parang nagsiselos doon sa kanilang bagong anak. Meron din dito yung tungkol sa namatayan at nangangailangan ng pag-asa sa pag-recover, paghilom ng damdamin ng kanilang nanay. Meron dito na hindi masiguro ang pagiging kaibigan ng mga kaibigan niya dahil hindi nakiselebrate sa kanyang achievement. At meron ding mga nagmi-minister na nauubusan na rin ng lakas, lalo na kapag na-absorb, na-burn out sa kanyang mga karanasan. At meron din tayong tumawag na 74-year-old at gustong umasa na sila ay hindi pa nakakalimutan ng kanyang mga anak. Importante dito na makilala natin na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa araw-araw nating kabuhayan. Pag-asa na kahit yung mga bagay na hindi natin nakikita, maaasahan natin na may mabuting bagay na nagagawa at nangyayari doon. Sa malayong lugar na wala tayong kontrol, sa mga lugar na hindi natin nalalaman, sa mga aspeto na wala tayong kaalaman patungkol sa karunungan noon, hindi natin masasabing walang kinikilos ang Panginoon doon. At dito sa ganitong paraan ay mas nagiging healthy tayo, nagiging healthier ang ating pag-iisip dahil tayo ay natututong umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Sa inyo na mga nakikinig at na nakikita ninyo na ang Panginoon ay may pagkilos sa bawat isang buhay. Ganoon ang aming pag-asa dito sa Far East Broadcasting Company. Naniniwala kami na ang aming dinideliver na broadcast ay nagdudulot din ng pag-asa sa bawat isa na nakikinig. Pero hindi namin nakikita yon. Siguro makakabalita kami pangailan-ilan. Kaya sana maisabi niyo sa akin kung mayroong blessing kayo natanggap, kung mayroong naidulot na kabutihan. Hanggang doon lang. Pero kung ano yung tunay na naidudulot nito, hindi namin alam. Pero andon yung pananampalataya at pag-asa na meron talagang nagagawang kabutihan sa inyo ang programang ito. Ganon din naman tayo sa mga problema natin pang araw-araw. May mga bagay na hindi natin hawak. Maski kamatayan, hindi natin hawak. Maski ang ating buhay, di natin alam kung ano magiging oportunidad bukas. Minsan meron, minsan wala. Pero andun yung pag-asa na nagsasabing, hindi ka mananatiling ganito habang panahon. At kung ano yung kalagayan mo ngayon ay magbabago at panigurado sa mga taong naniniwala na may Diyos, mayroong mabuting paparating. May mabuting kalagayan maski dun sa mga kamag-anakan nating malayo dahil alam natin sa lugar na hindi natin nakikita, kumikilos din ang Diyos doon. Imposibleng walang mabuting tao doon na kumakalinga sa kanila. Imposibleng puro halimaw na ang kanilang mga kasama doon. Sila ay kawawang-kawawa na. Pero siyempre, alam ko na nag-aagam-agam tayo, lalo na doon sa mga kamag-anakan natin na nasa lanta ng bagyo. Sila man ay nasa malayong lugar at alam natin nasa hindi maganda kalagayan nila. Andoon yung pag-asa na kapag hindi mo abot, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Mayroong mga paraan para maganap upang matulungan yung mga taong naroroon. Isa sa mga bagay na natutunan ko ay ang Diyos ay hindi nahadlangan ng hirap, ng pasakit, ng gutom, ng pagod. Hindi rin siya nahadlangan ng kamatayan. Na kahit mayroong kamatayan at lahat naman tayo mamamatay. Kahit naroroon ang posibilidad ng kamatayan, hindi nawawala ang posibilidad ng Diyos para hanguin tayo mula sa kapahamakan o sa bagong buhay na nag-aantay sa atin. Ganito kagaling ang Diyos. Kahit sa atin tapos na tayo, parang pakiramdam natin ang ating sasabihin wala na pag-asa, tapos na buhay ng isang taong ito. Pero makikita ninyo na sa kahuli-hulihan,
ang Diyos pa rin ang may huling salita patungkol sa ating buhay at kabilang buhay. Di lang buhay dito sa lupa, kundi yung buhay sa kabila. Ang Diyos pa rin ang mayroong huling salita patungkol doon. Doon ay makakaasa tayo dahil ang Diyos ay hindi mangmang, siya ay matalino. Hindi rin walang malasakit, kundi siya ay may malasakit. At mayroon siyang pagkalinga sa bawat isa sa atin. Nangyayari to sa pang-araw-araw na buhay at makikita ninyo, mapapansin ninyo, maski sa mga bagay na malayo sa atin, na wala sa ating pananaw, wala sa ating kalinangan, makakabalita kayo. May mga mabubuti at mapagpalang bagay na nangyayari sa kanila. May mga pagsagip, mayroon mang hindi matuluyang nasalanta at pumanaw ang mga mahal natin sa buhay. Pero hindi humihinto yung kakayahan ng Diyos doon. Tayo na nananalig sa Panginoon, laging mayroong inaasahang pagkabuhay muli. May resurrection, mayroong pag-asa. Kaya importante sa ating episode ngayon, bigyan nyo ng tibay ang inyong loob sa pamamagitan ng pananalig na may mabuting intensyon ang Diyos sa lahat ng pagkakataon at hindi siya napipigilan kahit ng kamatayan. Mangyari man ang kamatayan, maski sa anak niya, si Jesucristo, nangyari iyon, pero hindi natapos doon ang pagkilos ng Diyos. Sa inyo na nakikinig ngayon at kung sakaling hindi niyo pa nakikilala ang Panginoon mismo, bigyan niyo yung pagkakataon at maging bukas tayo sa ating isipan na siguro naman sa ating buhay, marami doon ang hindi natin ginawa, hindi nakasalalay sa sarili lang nating lakas. Mabuti na lang. Kasi kung lahat nakasalalay sa atin, paano natin mapapanghawakan yun? Hindi naman natin mapapanghawakan oportunidad natin, mga circumstances natin, yung mga sa kanya-kanya nating mga kalagayan, hindi naman natin basta nagaganap yan. Halimbawa, ikaw ay na-promote. Imposible mang ma-promote ka lang sa sarili mo lang paraan. Siyempre, mayroong mga taong nagdesisyon noon, may mga nangyari, halimbawa, mayroong nawala sa posisyon na yun, kaya naging bukas yung posisyon na yun para ma-promote ka. Halimbawa, yung magkaroon ng oportunidad na tiyempong-tiyempo, andun yung oportunidad na yun. Nung ikaw na ang magpipresenta, andun sila, yung mga kliyente mo sa negosyo. Tiyempong-tiyempo sa negosyong itinayo mo, yun yung pangangailangan sa panahon na yun. Pero kung medyo napaaga ka o napahuli, hindi mangyayari ang iyong tagumpay. Ganun din sa bawat mga challenges sa buhay, tiyempong-tiyempo na yung mga challenges na ito ay dumarating sa panahon na mayroong mga provided resources o kaya kung wala man ay mayroon tayong tibay at lakas ng loob upang sagupain yung mga iyon. At nung natapos na tayo, nung natapos na yung lahat ng mga problema, lalo pa tayo naging matibay at malakas. Pansinin nyo, ganun ang Panginoon at kumikilos sa buhay ninyo dahil nais niya na manumbalik tayo sa Kanya. Bigyan yung pagkakataon ng Diyos na maging parte ng buhay ninyo at magpasukob sa Kanyang pagiging otoridad sa ating buhay dahil sa totoo lang, hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin hawak ang ating kapanganakan, kung ano ang magiging kabuhayan natin, ang kapalaran, at hindi rin natin hawak ang ating kamatayan. Lahat ng yun. Ang may akda lang ng buhay ang siyang makakapagbigay. Kaya nawa ay mapag-isipan mo na kilalanin ang Diyos, manumbalik dun sa kanyang disenyo dahil mabuti ang kanyang pakay sa iyo. Kung marami kang mga katanungan, nais kung pumunta kayo doon sa aming mga available na counseling center. Ako naman ay available ng face-to-face counseling dito sa Back to the Bible sa second floor, dyan sa kung saan nagkukondak ako ng counseling. Pwede niyong i-contact sa 0915-3333-299 or sa 0999-579-0049. Mag-text lang muna po kayo for appointment. And by appointment po tayo mapag-meet. At speaking of Back to the Bible, andyan yung mga katropa ko, mga kaibigan natin na patuloy pa na naninilbihan din, mga doktor na nagbibigay serbisyo. Si Dr. Ken Villanueva, ang ating cardiologist, Dr. Mayra Ngo, ang nephrologist, Dr. Carmela Encarnacion, ang psychiatrist namin, si Dr. Maria Luisa Acu, OB-gynecologist, Dr. Bernie Di Macali, ang aming ENT, Dr. Brida Sales, dentist,
Dr. Abby Del Mundo, Dr. Jay Del Mundo, tsaka Dr. Love Del Mundo ang mga ophthalmologists natin. Si Dr. Cynthia Del Mundo ang optometrist natin. Si Dr. Geraldine Emperador, dermatologist. Si Dr. Shirley Tomas ang ating pediatrician. Dr. Cynthia Fabregas, diabetologist. At si Dr. Dong Fabregas ang ating general surgeon. Siyempre, hindi ko kakalimutan yung mga tumutulong sa atin at talagang hindi magagawa ang serbisyo kung walang ma-assist namin. Si Ate Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, Minda Superable. Thank you very much sa inyo na mga naninilbihan dyan sa Back to the Bible sa second floor sa dating CMS, Christian Medical Specialist. At tayo ay patuloy na nakapagnilbihan doon. Ay, salamat din pala sa ating mga kaagapay dahil hindi matutuloy ang broadcast ng FEBC kung wala ang ating mga kasama sa Bukawi Transmitter site, sila ProdTech, Nat Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, sa ating RTB team, sila Eileen Valdez, Wen Balatukan, Angelica Kalayag, at ang ating mga engineers, sila Engineer Nads Pagador, JB Tabua, Chris Molina, Michael Lopez, at ang ating PA, hello Ate Kyla Escalante. Siyempre, salamat din sa suportang binibigay ng ating CEO sa FEBC na dito sa Manila, Philippines, si Ate Jo Cabrera Alabastro. Hello, magandang gabi sa inyo. Thank you very much mga kaagapay. At sana magkita-kita pa tayo muli next week, Friday uli. Pero tuloy-tuloy ang Heartline mula Monday hanggang Friday from 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. At patuloy pa rin kami makikinig sa inyong nararamdaman dahil sa Heartline, yun ang aming ginagawa. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas at tuloy-tuloy ang ating pagbabroadcast ayon na rin sa inyong donations, sa inyong mga pagpapala. God bless sa inyong lahat at salamat na marami sa gabing ito. Take care and may all blessings be with you. Happy weekend. Good night. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.